Ibibigay ko ang posisyon ko kung maisalin mo to, tumawa ang milyonaryong boss. Pero napatahimik siya ng janitress. Si Samantha ay gising na bago pa man sumikat ang araw. Bagamat pagod pa ang mga mata, nagtitimpla na siya ng kape habang pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog, balot ng manipis na kumot sa lumang kutsyon sa sala. Huli na ang bayad sa kuryente at sa loob ng 2 araw ay due na rin ang tubig. Walang puwang para sa aberya at lalong walang puwang para sa pahinga. Maingat niyang isinuot ang uniforme, itinali ang buhok, hinalikan sa noo ang anak at lumabas upang salubungin si Reyna, ang yaya na naghihintay sa kanto. Inabot niya ang anak sa mga bisig nito na may mabigat na dibdib, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Kapag masyadong umiyak, tawagan mo ako. At kung lagnatin na naman siya, sabihin mo agad, pakiusap niya. Pilit itinatago ang kaba ng isang inang iniiwang may sakit ang anak at walang magawa kundi magtrabaho. Dumating siya sa kumpanya gaya ng nakagawian, parehong oras, parehong tahimik at matatag na lakad. Ang gusali ay isang dambuhalang kombinasyon ng salamin at bakal, may sahig na sobrang kinis na halos salamin sa linaw. Sinimulan ni Samantha ang kanyang gawain sa paglilinis ng lobby, walang imik, nang marinig ang boses ng kanyang amo sa likuran. Papasok si Lorenzo na may kasamang 2 direktor at malakas na halakhak. Nang makita si Samantha na nakayuko at naglilinis ng sahig, agad siyang nagbitaw ng biro. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa siya kinukuha ng museo. Lahat ng marumi, nagiging art sa kamay niya. Tumawa ang lahat. Nagkunwari si Samantha na walang narinig. Maya-maya, bandang kalagitnaan ng umaga, habang nililinis ni Samantha ang bintana sa conference room, dumaan si Lorenzo sa pasilyo, nagmamadali, may hawak na mga papel at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nang mapansing halos tapos na si Samantha sa paglilinis ng salamin, sumingit siya ng isa na namang biro. Isang araw, magbabayad talaga ako ng ticket para lang mapanood ang ballet mo gamit ang walis, pinakamalinis na show sa buong syudad. Napatawa ulit ang ilang empleyado. Napabuntong hininga lang si Samantha. Sa bandang hapon, habang may meeting si Lorenzo kasama ang ilang manager, lumabas siya para kumuha ng kape at nasalubong si Samantha na nakayukot naglilinis sa sahig ng pasilyo. Hindi na nag-isip, bumanat na naman siya. Dapat lagyan ng karatula ang sahig na obra ni Samantha, tingnan lang, huwag hawakan. Hindi lahat ay tumawa, pero tila wala siyang pakialam. Patuloy siyang natuwa sa sarili. Tahimik na nilunok ni Samantha ang inis at ipinagpatuloy ang trabaho na parang walang nangyari. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming munting pakiusap. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at upang magpatuloy kaming makapaghatid sa inyo, sana'y bigyan ninyo kami ng like at mag-subscribe. I-comment nyo rin kung saang lungsod kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Mahaba ang araw. Mabigat na ang mga hakbang niya nang magsimulang magsiuwian ang ibang empleyado. Pinapatay nila ang kanilang mga computer, kinuha ang mga gamit at nagsialis na. Si Lorenzo sa kabilang banda, isinara ang pintuan ng kanyang opisina at napasalampak sa swivel chair habang tambak ang mga papel sa mesa. Halatang iritado. Ang mahalagang kontratang kailangan niyang repasuhin ay nasa wikang Pranses at ang tagasalin na palaging tumutulong sa kanya ay hindi pa dumarating. Nagrereklamo siya sa sarili, halos hindi na naiintindihan ang sinasabi. Nakakainis. Walang marunong sumunod sa oras sa kumpanyang ito. Ngayon pa sa araw na ito sa kontratang ito. Ngayon pa talaga. Tahimik na pumasok si Samantha sa opisina, gaya ng palagi niyang ginagawa tuwing pagtatapos ng araw. Bitbit ang mga gamit panglinis, iniwasan niyang tumingin sa amo. Pero napansin siya ni Lorenzo. Ni sa sarili kong opisina walang katahimikan, alam mo baka makatulong ka. Sarkastikong wika niya. Nag-alinlangan si Samantha, tumingin sa kanya nang may pag-aalangan at sumagot. Kung problema sa Pranses, baka matulungan ko kayo. Sandaling napahinto si Lorenzo. Hawak pa rin niya ang mga papel at agad na lumitaw ang paghamak sa kanyang mukha. Ikaw? Tanong niya, parang may narinig lang siyang kalokohan. Tumango si Samantha, hindi umiwas ng tingin. Opo, sir. Matagal po akong nag-aral ng Pranses. Biglang tumawa si Lorenzo, malakas at puno ng pangungutya. Umikot-ikot pa sa upuan na parang aliw na aliw.
Nag-aral ka ng Pranses? Ayos ah. Sige nga, kung kaya mong isalin ng kontratang ito, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko. Itinuro niya ang papel na parang hamon, pero hindi ito iniabot. Patuloy pa rin siya sa pagtawa. Isipin mo ang headline, Janitress naging CEO dahil marunong mag-Pranses. Ang hamon ay bitin na. Hindi sumagot si Samantha. Tumayo lang siya doon, nakatingin sa kanya, matatag, parang alam na alam niya ang ginagawa. Hindi pa alam ni Lorenzo, pero nagsimula na ang laban. Patuloy pa rin sa pagtawa si Lorenzo. Nang sa wakas ay iniabot niya kay Samantha ang dokumento, iwinagayway sa ere na parang wala lang. Sige nga, kung mabasa mo to nang hindi nabubulol, sobra-sobra na yan sa inaasahan ko. Tukso niya, nananatiling sarkastiko. Maingat na kinuha ni Samantha ang papel, hindi nagmadali, at ang biglang katahimikan ay tila nakabahala sa amo. Ilang segundong pinagmasdan niya ang papel, inayos ang katawan, at sa isang nakakagulat na kalmadong tinig, nagsimulang magbasa ng malakas sa wikang Pranses na may ganap na kasanayan. Agad na huminto sa pag-ikot si Lorenzo. Ang tamang bigkas, tumpak na accent at likas na daloy ng pagbasa ay malinaw na patunay. Alam ni Samantha ang ginagawa niya. Pagkatapos ng unang talata, habang hawak pa rin ang papel, itinuro niya ang isang bahagi at tahimik na sinabi, "Dito kulang ang accent circumflexe at sa parting ito mali ang titik, ginamit ang S imbes na C kaya nagbago ang kahulugan." May mali rin sa pagkakabanghay ng pandiwa sa ikatlong talata. Sa ikalima, may pag-uulit ng salita. At sa dulo, mali ang accent, naging salita na walang ibig sabihin. Iniabot niya muli ang papel at binigkas. 5 mali. Yan pa lang ang agad kong nakita. Nanatiling tahimik si Lorenzo ng ilang segundo, nakatitig sa papel na para bang isa itong bagay na hindi niya kilala. Tumagal ang katahimikan ng sapat para siya'y maasiwa. Kaya napatawa siya ng pilit at nagsabing, gets ko na. Minemorya mo lang to, di ba? May nagbigay sa'yo nito dati, isa ba tong biro? Sumagot si Samantha ng matatag pero hindi itinataas ang boses. Hindi po, sir. Matagal na po akong marunong mag-Pranses. Mahilig po talaga ako sa mga wika. Pero mula nang magbago ang buhay ko, hindi ko na po nagamit ito. Kinumot ni Lorenzo ang ulo niya, muling tumingin sa dokumento, saka sa babae. Tila naghahanap pa rin ng paliwanag na makakapagpagaan sa kahihiyan niya. "Pwede ka nang umalis. Kailangan ko nang magtrabaho," utos niya. Pilit pinananatili ang autoridad kahit halatang wala na siyang kontrol. Tumango si Samantha, kinuha ang mga gamit sa paglilinis at lumabas nang hindi na nagsalita. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring yabang. Ang natira lang ay ang dignidad na dala-dala niya mula pa sa simula ng araw. Nanatiling nakaupo si Lorenzo sa upuan, hindi gumagalaw. Kinuha niya ang dokumento at muling binasa ang mga anotasyong iniwan ni Samantha. Bawat pagwawasto ay may saysay. Bawat detalyeng tinukoy niya ay tama. Doon niya napagtanto na hinding-hindi niya yun mapapansin mag-isa. Bigla na lang hindi na nakakatawa ang biro niyang, "Ibibigay ko ang posisyon ko." Hindi lang pagkagulat ang nararamdaman niya, kundi pagkapahiya sa sariling ego. Lumipas ang ilang oras at naroon pa rin siya sa opisina, palipat-lipat sa pagbabasa at pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Si Margarita iyon, ang kanyang ina. "Anak, dadaan ako diyan sa kumpanya. Kailangan kitang makausap, seryoso to," sabi nito. Agad siyang pumayag, sabik na makawala sa gulo ng isip niya. Pagdating ni Margarita, sinalubong niya ito ng isang mabilis na yakap. Hindi napansin na may kakaibang ekspresyon sa mukha ng ina. Umupo sila at sinimulan ng ina ang usapan sa isang seryosong tono pero agad itong pinutol ni Lorenzo. Kinuha niya ang kontratang nasa mesa at iniabot dito. "Bago ang kahit ano, pwede mo bang basahin na to? Gusto ko lang marinig ang opinyon mo." Nagulat si Margarita sa pagmamadali pero pinagbigyan ng kahilingan. Sa unang sulyap pa lang, kumunot na ang noo niya. Ang pangit ng pagkakasulat nito. Tingnan mo to, mali ang accent mark dito. At ito rin baligtad, mali rin ang pagkakabuo ng pandiwa. Pinutol siya ni Lorenzo. Napansin mo rin ang parehong pagkakamali na nakita ng isang empleyada rito. Eksaktong yan ang itinuro niya. Tumaas ang kilay ni Margarita at nagtanong, "Sino nung empleyada?" Sumagot siya, "Yung tagalinis, si Samantha."
Sa pagkarinig ng pangalan, napatigil si Margarita, ibinaba ang papel sa mesa at sinabing, "Tawagin mo siya." Ngayon din, hindi naintindihan ni Lorenzo pero sumunod siya. Pumasok si Samantha makalipas ang ilang minuto, maayos ang tindig. Nang makita siya, agad tumayo si Margarita, tinakpan ang bibig gamit ang dalawang kamay at sa gitna ng emosyon ay nagsabing, "Samantha, ikaw ba yan?" Nagulat si Samantha pero ngumiti ng banayad, "Opo ma'am, matagal na pong panahon." Hindi na nag-aksaya ng sandali si Margarita at niyakap siya ng mahigpit, halatang emosyonal. "Ikaw ang naging guro ko sa Pranses. Paano kita makakalimutan?" Nanatiling nakaupo si Lorenzo, naguguluhan. Ang babaeng araw-araw niyang tinatratong parang hindi umiiral, ngayon nasa harap ng kanyang ina na parang isang taong minsan nitong minahal at hinangaan. Nag-alinlangan si Samantha na magpakita ng emosyon, pero tinugon ang yakap ng magalang. Noong mga panahong iyon, masipag mag-aral ang mama mo, mabilis siyang matuto, isa yun sa pinakamagagandang yugto ng buhay ko. Hindi makapaniwala si Lorenzo sa naririnig. "Nagturo ka sa nanay ko? Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya, pilit binubuo ang larawan sa isip. Hinawakan ni Margarita ang kamay ni Samantha at sinabing, "Hindi lang siya guro, naging inspirasyon ko siya sa matagal na panahon. May pambihirang talino siya. Siya ang nagtulak sa akin na mag-aral pa, na magsikap kahit wala akong tiwala sa sarili. Hindi lang siya nagtuturo ng wika. Tinuturuan niyang tumingin sa mundo gamit ang bagong mata." Uminit ang mukha ni Lorenzo. Bawat bagong impormasyon ay parang salamin na ibinabalik sa kanya ang kanyang ugali. Si Samantha naman ay nanatiling kalmado. Wala siyang binanggit sa mga narinig niya nitong mga nakaraang buwan sa opisina. Iminungkahi ni Margarita na mag-usap silang dalawa ng pribado at bagamat hindi komportable, pumayag si Lorenzo. Umalis ang dalawa sa silid at naiwan siyang mag-isa, naguguluhan ang isip. Ang pinakakinatatakutan niya sa sandaling iyon ay baka ikwento ni Samantha sa kanyang ina ang lahat ng tiniis nito sa katahimikan. At sa unang pagkakataon, hindi na niya alam kung karapat-dapat pa siyang patahimikin ni Samantha. Pagbalik nila Samantha at Margarita sa silid, sinubukan ni Lorenzo na magpakanormal, pero halatang balisa siya. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang ilang papel para lang may hawak, saka tumingin kay Samantha at tinanong sa mahinang boses, pilit nagpapakaswal, "May sinabi ka ba sa kanya tungkol sa akin?" Nagtagal bago sumagot si Samantha. Walang galit sa mukha niya kundi paninindigan. Wala akong sinabi. Hindi ko ikinwento ang mga biro, ang mga komentaryo, ni kung paano ako tinatrato rito. Hindi ko naisip na tama yon, hindi na niya kailangang malaman ang mga yon. At sa totoo lang, hindi ko kayang mawala ang trabahong to, kailangan ko ito. Hindi agad nakasagot si Lorenzo. Pinisil niya ang hawak na papel at saglit na tumalikod. Halata sa kilos niya na hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Huminga siya ng malalim at sa gitna ng paglalaban sa damdamin ay nagsabi, "Pasensya na sa lahat, sa kahit anong nasabi ko." Magaspang at bitin ang paghingi ng tawad, parang lunok ng bubog. Tumangulang si Samantha, walang pagbabago sa ekspresyon. Pero sapat na yon para tuluyang gumuho si Lorenzo. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang asal ni Lorenzo. Walang malalaking talumpati ni mga dramang kilos. Pero hindi na siya bumibira ng mga sarkastikong komento. Iniiwasan niyang madaanan si Samantha nang hindi siya binabati. At higit pa roon, nagsimula na siyang pagmasdan ito ng masinsinan. Hindi niya ito pinag-uusapan kanino man ni hindi nababanggit sa mga manager. Pero unti-unting nagbubunyag ang kanyang mga kilos ng isang tahimik na pagbabago. Isang araw nang makitang inaasar ng isang empleyado si Samantha habang naglilinis ito ng elevator, agad siyang sumabat ng may matalim na tingin. Tama na, hindi lugar ang opisina para sa ganyang klasing biro. Tumahimik ang buong paligid. Si Samantha naman nanatiling tahimik. Ginagawa pa rin niya ang mga gawain gaya ng dati, maayos at walang ingay. Pero hindi na maikakaila na may nagbago sa kumpanya. Mas maingat ang mga tingin na ibinabato sa kanya. Dumami ang mga bulungan sa pasilyo. May nangyari ba sa kanila ng boss? Bakit bigla na lang niya pinagtatanggol si Samantha? May alam kaya siya? Pabulong ng ilan. Pero wala siyang sinasagot.
Patuloy lang siyang naglalakad ng buong dignidad, isang dignidad na palaging nasa kanya, ngunit ngayon pa lang napapansin ng iba. Noong Biyernes na iyon, napakabagal ng oras. Lagpas 5:00 na ng hapon nang tumunog ang telepono sa guardhouse. Galing ito sa ospital. Si Margarita ay biglang nahilo at isinugod agad. Hindi alam ng gwardya kung sino ang tatawagan, kaya dumiretso siya sa linya ng housekeeping. Si Samantha ang sumagot at pagkarinig sa pangalan ng matanda, agad niyang iniwan ang ginagawa at tumakbo paakyat sa pinakataas na palapag kung saan naroon pa si Lorenzo na mag-isang nagtatrabaho. Pumasok siya nang hindi kumakatok, may tensyon sa mukha at hirap sa paghinga. Napatingin si Lorenzo, nagulat sa biglang pagpasok. "May nangyari ba?" tanong niya. Diretsyong sagot ni Samantha. "Ang nanay niyo inatake, nasa ospital, kakatawag lang nila." Nanlaki ang mata ni Lorenzo, hindi makapaniwala. Kinuha agad ang cellphone, umaasang may notification, pero wala. "Bakit ikaw ang tinawagan? Ako ang anak. Bakit hindi ako ang tinawagan?" Galit ang boses niya. Kalma si Samantha. "Kasi ako ang iniwanan niya ng bilin. Sinabi niyang kung may mangyari, ako ang dapat sabihan. At alam ko kung bakit, kasi nararamdaman na niya noon pa. Ikinuwento niya sa akin noong dumalaw siya rito. Binanggit niya ang pagkahilo, ang sakit sa dibdib. Sinabi niyang wala pa siyang lakas ng loob para sabihin sa'yo." Napahawak si Lorenzo sa ulo, parang pinipilit itaboy ang isang katotohanang ngayon lang niya tinanggap. Naglakad-lakad siya sa loob ng silid, walang sinasabi. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya at tiningnan si Samantha, halos nabibingi sa sariling tinig. "Pumunta siya rito para sabihin sa akin?" Tumango si Samantha ng marahan. "Oo, pero mas inunan yung patunayan na hindi ako marunong ng Pranses. At siya, nakita niya iyon, kaya umatras siya. Hindi na niya itinuloy." Napalakad pa atras si Lorenzo at dahan-dahang naupo sa silya. Tinitigan niya ang sahig, walang sigla ang mga mata. Nandito siya, sinusubukang magsalita, at ako ang iniisip lang ay mapatunayan na peke ka. Walang sinabi si Samantha. Nakatayo lang siya roon tahimik, iginagalang ang katahimikang sumunod. Hindi makatingin si Lorenzo, nilulunod siya ng konsensya, mabigat at totoo na ang kanyang katahimikan ngayon. Wala ng biro, wala ng palusot, wala ng depensa. Ang natira na lang ay ang kawalan na iniwan ng isang makasariling desisyon. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon sa opisina. Ipinatong niya ang mga siko sa mesa, tinakpan ng mga palad ang mukha, at nanatili sa ganoong posisyon sa matagal na oras, pinipilit tanggapin na. Dahil sa kapal ng ulo, muntik na niyang hindi marinig ang sariling ina na humihingi ng tulong. At ang mas masakit, mas pinili ng ina ang magtiwala sa taong ilang beses niyang inalipusta habang siya ang anak ay nakulong sa sarili niyang ego. Hindi pa man siya umaalis sa kumpanya, pero sa loob, si Lorenzo ay hindi na ang parehong lalaki. Lumabas si Lorenzo ng kumpanya ng walang imik, hindi ginamit ang sasakyan, walang sinabing kahit kanino, mabilis ang lakad at mabigat ang isipan. Tumawag siya ng taxi sa cellphone at buong biyahe ay tahimik lang, nakatingin sa traffic pero parang wala naman talagang tinitingnan. Pagdating sa ospital, agad siyang umakyat sa tinukoy na palapag, pawisan ang mga palad at tila pinipiga ang dibdib sa kaba. Pagpasok sa silid, nadatnan niya si Margarita na nakahiga, may oxygen tube sa ilong. Mahina ang ekspresyon pero malinaw ang ulirat. Ngumiti ito nang makita siya at iniabot ang kamay. Agad siyang lumapit, hinawakan ang kamay nito gamit ang dalawang kamay niya at halos ibulong. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, inay?" Pinisil ni Margarita ang mga daliri niya at sumagot ng mahinahon pero matatag. "Sinubukan ko. Pumunta ako roon para doon. Pero abala ka masyado sa pagtutok kung paano mapatunayan na peke ang tagalinis. At nang makita ko ang lamig mo, umatras ako. Ayokong dagdagan ng bigat mo, ni makipagtalo." Napayuko si Lorenzo, halatang tinamaan. "Ang tanga ko. Patawad, inay. Hindi ko alam." Pinutol niya ang sasabihin ng anak, may lambing sa tinig. "Hindi lang noong araw na yon, anak. Matagal ka nang hindi marunong makinig. Mas masakit pa sa kahit anong diagnosis ang mga salitang iyon." Umupo si Lorenzo sa tabi ng kama at nanatili roon tahimik.
Hawak pa rin ang kamay ng ina na parang sapat na iyon para buuin ang lahat ng winasak ng kanyang kapabayaan. Gabing iyon, tumanggi siyang umalis. Doon siya natulog sa isa sa mga upuang nasa loob ng kwarto gamit ang nakatuping blazer bilang pansamantalang unan. Hindi niya ipinasa ang responsibilidad kanino man, hindi pumayag na makipagpalit sa mga tiyuhin at hindi rin pinakinggan ang pakiusap ng mga doktor na magpahinga muna siya. Hindi na muling mag-iisa ang kanyang ina. Kinabukasan ng umaga, dumating si Samantha sa ospital. May dala siyang supot, mainit na kape para kay Lorenzo at ilang prutas na alam niyang gusto ni Margarita. Nang makita ni Lorenzo na papasok siya, agad siyang tumayo. Hindi mo na sana kailangan pang pumunta, sabi niya. Pilit itinatago ang pagod sa mukha. Iniabot ni Samantha ang kape at sinagot ito ng payak. Hindi ako nandito dahil kailangan. Nandito ako dahil nag-aalala ako sa kanya. At sa'yo rin. Yumuko si Lorenzo, mahina niyang bulong. Mapapaisip talaga ako habang buhay sa lahat ng ginawa ko. Ngumiti si Samantha ng bahagya, iniwasan ang komento. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang kailangan. Kailangan niya ng kasama. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Lorenzo ang pangako niya. Hindi siya lumabas ng ospital. Doon na siya natutulog, kumakain at sumasama sa lahat ng proseso, mula sa mga pagsusuri hanggang sa oras ng pagbisita. Si Samantha naman ay nagpapalitan ng tungkulin kasama siya kapag may pagkakataon. Maaga siyang dumarating, inaayos ang silid, nakikipag-usap sa mga doktor, nagsusulat ng mga tala. Sa isang mas mahirap na sandali, kailangang umuwi ni Samantha para asikasuhin ang kanyang munting anak at ipinaliwanag niyang baka hindi na makapag-extend ang yaya. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Lorenzo ang kamay sa bulsa at sinabi, "Ako na ang bahala. Sabihin mo lang kay Reyna, ipadala niya lang sa akin ang halaga." Pilit tumanggi si Samantha. "Hindi na po kailangan, sir. Kakayanin ko." Pinutol siya ni Lorenzo. "Kailangan, kasi ang presensya mo rito ay mas mahalaga pa kaysa sa sinuman sa ospital na to." Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng ruting hindi inaasahan ni Numan. Tuwing umaga, si Lorenzo ang bumibili ng kape sa kantina ng ospital para sa kanilang dalawa. Si Samantha naman ay nag-aayos ng kwarto, tumutulong sa mga nurse at binabasahan si Margarita. Sa hapon, kapag natutulog ang ina, magkasama silang umuupo sa waiting area at nagkukuwentuhan. Hindi tungkol sa trabaho, tungkol sa pagkabata, sa mga biyahe na hindi natuloy, sa mga pangarap na naiwan. Sa isa sa mga hapon na iyon, ibinahagi ni Samantha ang tungkol sa panahon na nagtuturo pa siya. "Marami akong naging estudyante, pero ang mama mo, isa sa iilang seryosong nag-aaral. Lagi siyang may tanong, gustong maintindihan lahat." Tahimik na nakinig si Lorenzo, kitang-kita sa mukha ang damdamin. "At pagkatapos noon, bakit hindi ka na nagturo?" Sagot ni Samantha, tapat. "Humirap ang buhay, dumating ang mga bayarin, at wala nang gustong magbayad para sa pranses kung bigas nga'y di kayang bilhin." Isang gabing mahirap, matapos ang masakit na pagsusuri ni Margarita, nagkita sina Lorenzo at Samantha sa kapilya ng ospital. Nakaupo si Samantha sa kahoy na upuan, may hawak na rosaryo sa mga daliri, tahimik na nagdarasal. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo at nagtanong, "Pwede ba akong makiupo rito?" Tumingin si Samantha sa gilid, tumango at nagpatuloy sa panalangin. Umupo si Lorenzo sa tabi niya, yumuko at pumikit. Nagdasal siya, hindi sigurado sa mga salita, pero puno ng pagsisisi ang puso. Nang matapos, tumingin siya sa babae at mahina niyang bulong, "Matagal na akong hindi nagdasal. Siguro mula nang mamatay ang tatay ko." Hinawakan ni Samantha ang rosaryo at sinagot, "Hindi inaayos ng pananampalataya ang lahat, pero tinutulungan tayong hindi tuluyang gumuho." Tumango si Lorenzo, wala nang nasabi. Doon niya unang nakita si Samantha sa ibang paraan. Hindi bilang empleyada, hindi bilang babaeng nagpahiya sa kanya sa pranses, kundi bilang isang taong may lakas na hindi niya kailanman taglay. Isang babaeng ilang ulit nang nadapa, pero bumangon pa rin ng may dignidad. At higit sa lahat, may pananalig na hindi nawala. Sa ikalimang araw, isinugod na si Margarita sa operasyon. Masela ng proseso, may kaakibat na panganib. Hawak ni Lorenzo ang kamay ng ina nang ipinasok ito sa operating room. "Magiging ayos ang lahat,"
Nandito lang ako, okay? Ngumiti si Margarita at sinabi, kung sakaling hindi na ako bumalik, tandaan mong kailangan mo pang makita ang mundo. Umiling siya, mariing tumango. Babalik ka at sabay nating ikutin ang mundo. Ang mga oras na sumunod ay tila walang katapusan. Hindi mapakali si Lorenzo. Pilit siyang pinauupo ni Samantha, pinapakain, pinapapahinga, pero wala siyang lakas na makinig. Sa wakas, nang lumabas ang doktor at inihayag na matagumpay ang operasyon, tuluyang nawasak ang katahimikan ni Lorenzo. Umupo siya sa silya, tinakpan ang mukha, at umiyak na parang matagal nang pinipigil. Tahimik na inilagay ni Samantha ang kamay sa balikat niya. Hindi iyon ang oras para magsalita. 2 araw matapos ang operasyon, nagising si Margarita na lubos na malinaw ang isipan. Puti pa rin ang mukha, magulo ang buhok, pero naroon ang ngiti. Lumapit si Lorenzo sa kama, hinawakan ang kamay ng ina at sinabi, "Panalo ka." Mahina siyang tumawa. Malayo pa, pero ang dami kong napanaginipan. Akala ko sa ilang sandali, hindi na ako babalik. Pero sa lahat ng panaginip, naglalakbay ako. Nakikita ang magagandang lugar, sumasakay sa tren, bumibisita sa mga museo. Pagkagising ko, gusto kong gawin ang lahat ng yon. Gusto kong gawin yon kasama ka, tayo lang dalawa. Napangiti si Lorenzo, puno ng emosyon. Gagawin natin, saan mo man gusto, kailan mo man gusto. Sa kabilang dulo ng kwarto, palihim na pinunasan ni Samantha ang isang luha. Alam niyang hindi siya kasali sa planong biyahe na iyon, pero alam din niyang sa isang paraan, siya ang dahilan kung bakit naging posible ang muling pagkakasama. At alam din iyon ni Lorenzo. Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng taong karamay sa oras ng pangangailangan at wala ng lugar para sa kayabangan. Tanging pasasalamat na lang ang natira. Ilang araw pagkatapos gumaling ni Margarita, mas magaan na ang pakiramdam at unti-unting bumabalik ang mga ngiti. Nagsimulang pag-usapan nilang mag-ina ang posibilidad ng pagtupad sa mga dating pangarap. Nasa mesa sila ng almusal, nakakalat ang mga papel at mapa ng mga destinasyon, at tumingin si Margarita sa anak, nagniningning ang mga mata. Gusto kong magsimula sa lugar na lagi kong pinapangarap. Alam mo kung alin yon? Tumawa si Lorenzo. Alam ko, at karapat-dapat ka sa bawat lungsod sa listahang ito. Gagawin nating totoo ang biyahe natin. Habang nagsusulat siya ng petsa at inaayos ang mga schedule, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Kung mawawala tayo ng matagal, may kailangang mag-alaga ng kumpanya gaya ng nararapat. Kinabukasan ipinatawag ni Lorenzo ang lahat ng direktor para sa isang biglaang pulong sa punong tanggapan ng kumpanya. Puno ang conference room, may mga mukhang puno ng kuryosidad at bulong-bulungan sa dahilan ng agarang pagpupulong. Pumasok si Lorenzo nang may matatag na hakbang, umupo sa dulo ng mesa at walang paligoy-ligoy na inihayag, "Ako'y mawawala ng hindi tiyak kung hanggang kailan." At sa panahong ito si Samantha ang magsisilbing pansamantalang CEO ng kumpanya. Agad na kumalat ang reaksyon. Malalakas na bulungan, nagulat na mga tingin at mga ekspresyon ng pagkabigla ang bumalot sa silid. Walang nakaintindi. Ang ilan ay nagkatingginan, naghahanap ng paliwanag. Hindi na hinintay ni Lorenzo ang mga tanong. Nagpatuloy siya. Marunong siyang magsalita ng higit sa isang wika. Kabisado niya ang istruktura ng kumpanyang ito, higit pa sa ilan sa inyo. May pananagutan, etika, liderato at pananaw na bihira kong makita sa iba rito. At higit sa lahat, marunong siyang makinig. Para sa akin, mas mahalaga yon kaysa sa 3 diploma. Si Samantha ang magiging kauna-unahang babaeng na-promote mula pagiging janitress hanggang CEO sa kasaysayan ng kumpanyang ito. At ipinagmamalaki ko yan. Si Samantha, na nakaupo sa bandang likuran ng silid, ay halatang hindi makapaniwala. Hindi siya nasabihan ng mas maaga. Namumuo ang luha sa mga mata niya, halatang hindi siya handa sa desisyong iyon. Nang magsimulang magsiuwian ang mga tao, lumapit si Lorenzo sa kanya at mahina niyang tinanong, "Tinatanggap mo ba?" Huminga ng malalim si Samantha, gulat pa rin, at sumagot, "Tinatanggap ko, pero may isang kondisyon. Gusto kong mas makasama ang anak ko."
Ayokong mawala sa akin ang kabataan niya, gaya ng dami ng bagay na nawala na sa akin. Tumango agad si Lorenzo. Hindi lang pwede, kundi dapat. Magtrabaho ka mula sa bahay hanggat maaari. Karapat-dapat siyang makasama ka at karapat-dapat ka sa ganitong buhay. Hindi napigilan ni Samantha ang emosyon. Tumango lang siya habang tahimik na lumuluha. Iniisip si Amara na naghihintay sa labas. May dalang ngiti na palaging nagbibigay sa kanya ng lakas. Pag-uwi niya ng araw na iyon, sinalubong siya ng anak na patakbo. Niyakap ni Samantha ito ng mahigpit at sinabi, "Mas makakasama na kita, anak." At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, sabay silang ngumiti nang walang takot sa kinabukasan. Kinabukasan ng linggo, matapos ipakita ng mga resulta ng pagsusuri, na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ng ina at payagan ng mga doktor ang mahabang biyahe, lumipad sina Lorenzo at Margarita patungo sa unang destinasyon ng paglalakbay na matagal na nilang pinangarap mula nang siya'y gumising mula sa operasyon. Sa airport, sa gitna ng mga maleta at pamamaalam, hawak ni Lorenzo ang cellphone at sinabi kay Samantha habang nakatitig, "Kapag may kailangan ka, anumang oras, tawagan mo ako. Malayo ako pero hindi ako mawawala." Ngumiti si Samantha, hawak ang folder na may mga dokumento ng kumpanya na iniwan sa kanya at sagot niya, kalmado, "Huwag kang mag-alala. Tatawagan lang kita kung talagang kinakailangan. Sulitin mo ang bawat araw kasama ang mama mo." Si Margarita sa tabi, hinalikan si Samantha sa pisngi at may lambing na sinabi, "Nasa tamang lugar ka, Hija. Lahat ng pinagdaanan mo naghanda sa'yo para dito. Alagaan mo ang tahanan natin, ha?" Tumango si Samantha, damang-dama ang emosyon. Ilang sandali pa sumakay na ang dalawa. Minsang lumingon si Lorenzo bago tumawid sa boarding gate. May katahimikang puno ng pagmamalaki sa kanyang mukha na hindi na kailangang bigkasin. Hindi nagsayang ng oras ang bagong pansamantalang CEO. Alam ni Samantha kung ano ang pakiramdam ng mga taong nasa ilalim ng corporate structure. Nagsimula siya sa pakikinig sa mga sektor na kadalasang hindi naririnig. Pinulong niya ang mga tauhan sa paglilinis, maintenance, reception at kusina. Gusto niyang malaman kung paano sila namumuhay, anong pangangailangan nila, at ano ang mga humahadlang sa pakiramdam ng pagpapahalaga. Sa loob lamang ng ilang araw, binawasan niya ang oras ng trabaho ng mga posisyong pisikal na mabigat at inayos ang schedule upang mas makasama ng mga ina at ama ang kanilang mga anak nang hindi bumababa ang produktibidad. Kalaunan, nagtayo siya ng programa para sa mga anak ng mga empleyado, may scholarship para sa mga pinakamagagaling at suporta sa daycare. Gumawa siya ng patakaran ng motibasyon na hindi lang nakabatay sa mga numero kundi sa tunay na malasakit. At nang tanungin siya kung bakit ganoon ang atensyon sa mga pamilya, simple ang sagot niya. "Dahil alam ko ang pakiramdam ng umalis ng bahay at iwang umiiyak ang anak dahil walang ibang mapag-iwanan. Walang dapat pumili sa pagitan ng pagkain sa hapag at yakap ng anak." Nagulat man ang marami sa simula, unti-unting napalitan ng respeto ang mga bulungan. Si Samantha ay hindi lang basta nakaupo sa isang mas malaking opisina. May upuang malambot at sariling sekretarya, gumagawa rin siya ng oras upang maglibot sa lahat ng palapag, batiin ng personal ang mga gwardya at itanong kung komportable ba ang kanilang uniforme. Hindi kapangyarihan ang pinanggagalingan ng pamumuno niya, kundi ang pagiging totoo. Alam niya kung paano gumagana ang bawat bahagi ng kumpanya dahil naranasan niya mismo, nakapaa sa lupa, may mop sa kamay. Sabi ng mga veterano, hindi pa sila nakakita ng pamumunong kasing patas at ang mga bago tinitingala siya hindi dahil sa hindi inaasahang pag-angat kundi sa araw-araw niyang ehemplo. Ilang linggo ang lumipas, abala si Samantha sa pagrerepaso ng mga performance report nang biglang tumunog ang telepono sa opisina. Isang international call. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang masiglang boses ni Margarita. "Hiha, tumawag lang ako para sabihin na ngayong araw habang naglalakad ako sa isang plaza dito sa Vienna, naikwento ko ang kwento mo sa isang babaeng nagtanong kung bakit daw ako palaging nakangiti. Sabi ko sa kanya, nakilala ko ang isang taong naging CEO hindi dahil sa diploma, kundi dahil sa tunay na merito. Ipinagmamalaki kita at walang araw na lumilipas na hindi ako nagpapasalamat na nagtagpo tayo noon.
noong wala ni isa sa atin ang nakakaalam na magkikita tayong muli. Naluha si Samantha, mahigpit na hawak ang telepono. Maraming salamat po, Ginang Margarita. Sinusubukan ko lang po gawin kung ano ang tama. Sagot mula sa kabilang linya, puno ng malasakit. At nagagawa mo iyon. Mas mahusay pa kaysa sa karamihan ng may pinakamaraming pinag-aralan. Makalipas ang ilang oras sa parehong araw, nagpadala ng mensahe si Lorenzo sa pamamagitan ng video. Nakaupo siya sa isang cafe sa Paris, ang mukha ay maluwag, isang bihirang tanawin noong mga panahong lulong siya sa mga numero at panlalait. Samantha, alam kong mas maayos na ngayon ang kumpanya kaysa dati. Pinatunayan yan ng mga ulat na ipinadala mo. Pero hindi ko gustong pag-usapan ang tungkol sa numero ngayon. Gusto ko lang sabihin na iniligtas mo ako. Hindi lang ang buhay ng nanay ko. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili ko. Ipinakita mong walang naitatawid ang kayabangan. Tinatawanan kita dati dahil mas madali iyon kaysa amining mas maliit ako kaysa sa inaakala ko. At ngayon, habang andiyan ka at ako'y nandito, malayo sa unang pagkakataon na hindi ako natatakot, isa lang ang gusto kong sabihin, salamat, sa totoo lang. Pinakinggan ni Samantha ang video habang puno ang puso. Hindi lang ito basta promosyon. Isa itong patunay na ang lahat ng kanyang tiniis ay hindi na uwi sa wala. Pagtapos ng trabaho bago siya umalis, pumasok siya sa lumang silid ng mga tagalinis kung saan siya nagtrabaho ng matagal. Tinitigan niya ang malinis na espasyo, ang mga kabinet ng panlinis, ang timbang nakasandal sa kanto. Ipinatong niya ang palad sa pader ng saglit na parang nagpapaalam sa isang bahagi ng sarili niyang balat. Kinabukasan, bumalik siya sa bagong opisina. Sa pinto, nakapaskil na ngayon ang kanyang pangalan sa malalaking titik. Samantha, pansamantalang CEO. Sa pagtatapos ng araw, dinala ng yaya si Amara sa gusali. Masiglang tumakbo ang bata sa mga pasilyo, sabik makita ang ina. Binuksan ni Samantha ang pinto ng opisina, hinawakan ang kamay ng anak at inakay ito sa malaking bintanang salamin. Mula roon, tanaw ang mga sasakyang dumaraan, ang mga taong papasok at palabas. Tumingin si Amara sa ina at nagtanong, "Dito ka na ba namumuno ngayon?" Ngumiti si Samantha, lumuhod sa tabi ng anak at sumagot, "Dito ako nakikinig, dito ako nag-aalaga. At dito, hindi ko nahahayaang maranasan mo ang lahat ng pinagdaanan ko." Ngumiti ang bata at isinandal ang ulo sa balikat ng ina. Nanatili si Samantha ron, tahimik, hawak ang kamay ng anak, nakatanaw sa bintana ng mataas na palapag ng kumpanya. Ang lugar na noon pa man ay tila imposibleng marating. At ngayon hindi lang narating kundi tunay na pinaghirapan at karapat-dapat. Sa unang pagkakataon, hindi na bilang tagalinis na basta pinayagang manatili, kundi bilang babaeng nagbago ng kasaysayan ng kumpanya at ng sarili niyang buhay. Lahat yun ay nagawa nang hindi kailanman kailangang itaas ang boses. Sa halip, sa pamamagitan ng paninindigan, katarungan, at ang tapang na manatiling totoo sa kung sino siya talaga. Salamat sa pagsama hanggang dulo. Sa mundong puno ng sakit na madalas ay dumadaan sa katahimikan, pinili mong makinig hanggang sa huling salita. Kung may naantig sa iyo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga tunay na kwento, mga kwentong karapat-dapat marinig. Sabihin mo sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo ito. Baka tila maliit na bagay pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagkalat ng pag-asa.